Are the lawmakers missing the point dun sa pahayag ni Vice President Sara Duterte dun sa paghukay dun sa tatay nila ng mga Marcoses dun sa libingan ng mga bayani? He said it is a hyperbole, no, a statement. Pero it is actually emphasizing a point na walang utang na loob sila because it was under the administration of VP Sara, yung dad niya, si President Rodrigo Duterte, na kahit against all odds for President Duterte, pero talagang nag-decision siya na mailibing sa libingan ng bayani once and for all si Marcos Sr. And then after all na ginawa ng mga Duterte for the Marcoses, ginaganito sila under their administration. Tama pinupunto niya. Kumbaga, yung ginawa ni Presidente Marcos, inilibing niya ang kanilang. Kapagkat, gaya ng paliwanag ni Presidente Duterte, yun ang tama. Hindi porket kaaway natin yan, hindi natin susunduin kung ano ang itinatakda ng batas. Ang tinatakda ng batas, kung ikaw ay naging presidente o kung ikaw ay naging sundalo, ikaw ay may karapatan na ilibing dyan. So madalit sabi, kung yung Duterte na nga ang nagpalibing, bakit naman sasabihin nyo, dinidiscredit? Wala sa lohika yun, wala sa sentido común. Kaya sinasabi mo, they're missing the point. Talagang they're missing the point. Kaya nga, kung kayo ay nagsasabi na magsasabi si Inday Sara, kayo magpa-examine. Kasi napakasimple lang naman ang ibig niya sabihin. Don't mess with me because I'll be messing with you also. Kung ano-ano na yan inilagay nyo. Meron pang isang may diferensya din sa utak yung isang analyst na mahilig na kinukuha ng mga iba-ibang istasyon. Yun din ang sinasabi niya, may diferensya daw talaga itong mga ito. Alam mo, ang problema sa kanila. Kahit na anong gawin nyo sa mga Duterte, masyadong malalim ang tinanim na ligasiya ng mga kabutihan, ng mga pag-unlad dito sa ating bansa na napamahal na sila sa masang Pilipino. Hindi nyo masisira yan kahit anong gawin nyo. Tandaan nyo sa 2028, maghanda kayo sapagkat there is a time for reckoning. At yung taong bayan, hindi yan papayag sa ginagawa ninyo. Tatapusin nila ang inyong mga kabulastugan, mga kawalang iyan, ang inyong paglabag sa karapatan at pagsira sa reputasyon ng minamahal nilang naging Pangulo at ngayon naman ang minamahal nilang pangalawang Pangulo ng bansa.